Philippines, Honorable Sara Z. Duterte.
magbigay ako ng mensahe para sa inyong lahat ngayong hapon na ito. Maraming salamat po. Una po, magpapasalamat po sa lahat ng mga nakaupo sa likod dahil binigyan nila ako ng pagkakataon ngayong hapon na ito na makasama kayong lahat. Mga mahal ko, tiga Zamboanga City. Pangalawang pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat sa oras ninyo at panahon na ibinigay sa akin ngayong hapon na ito. Marami sa inyo ang hindi pa nananghalian. Marami sa inyo iniwan ang trabaho, iniwan ang tindahan, at iniwan ang niluluto para bigyan ako ng pagkakataon ngayong hapon na ito na makasama kayo. Maraming salamat sa oras ninyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat sa inyong padayon na pagmahal, sa patuloy ninyo na pagmamahal sa Kanya, sa patuloy ninyo na pagsuporta sa Kanya, at sa mga dasal ninyo para sa Kanyang pag-uwi at magandang kalusugan. Maraming salamat po. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin at sa mga kasamahan ko sa aming opisina, ang Office of the Vice President. Meron po kami satellite office na nandito sa Zamboanga City para po sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi Islands. Nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyo na pagtitiwala at suporta sa amin kahit paman sa mga paninira at pagpapahirap sa aming opisina. Maraming salamat sa inyo. Mga kababayan, hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ang aking pong obligasyon ngayong eleksyon na ito ay ipaalala ko sa inyo kung ano yung mga mali na ginagawa natin bilang mga botante pag merong eleksyon na dahilan ng paulit-ulit na problema at paulit-ulit na kahirapan sa ating bayan. Una na po, ang pagkakamali natin kapag tayo ay natutuwa, kapag tayo ay napapatawa ng kandidato, kapag tayo ay sinasayawan o kinakantahan ng kandidato o napakaganda ng kanyang mga bisita na artista, ay automatic binibigay natin ang boto natin sa kandidato. Hindi na natin tinatanong ano ba ang pangako ng kandidato na ito noon nung siya ay tumayo sa entablado at binigay ko ang boto ko sa kanya na tinupad niya. Ano ba ang mga sinabi niya na gagawin niya para sa ating mga komunidad, sa ating syudad, sa ating bayan, na ginawa niya at ipinakita niya ang totoo at hindi siya nagsisinungaling noong siya ay nangangampanya pa lang. Tulad na lamang
noong sa kahapon, napakalaki ng photo op ng roll out ng 20 pesos ang bigas saan? Sa Cebu. Tapos, anong balita ngayong araw na ito? Wala na ang 20 pesos na bigas. Isang araw lang. Ganyan ang klase ng pamahalaan natin ngayon. Pinaglalaroan nila ang mga mahihirap. Kaya tayo, kapag pumili tayo ng kandidato ngayong darating na eleksyon, tanungin natin, ano ba ang pangako nito noon na ibinigay niya? O ano ba ang mga pangako nito na kahit isa man lang hindi nakita ng taong bayan? Hindi pwede na dahil tayo ay natuwa, tayo ay pinantahan at sinayawan, automatic na ang boto natin. Dapat hindi ilagis natin ang mas malalim pa sa tuwa natin sa nakatayo. Of the Philippines, Honorable Sara Z. Duterte. Candidates, backward. Candidates, backward. Backward. District 1, backward, halika. Atras, District 1. Backward, backward. Compress, compress.